Sa paanan ng bundok Banahaw, sa isang baryong nababalutan ng ulap at lihim, nakatira ang matandang si Aling Siling. Sa loob ng kaniyang kubong gawa sa kawayan at pawid, naroon ang mga lumang bote ng langis, pinatuyong buto ng hayop at mga aklat na sinulatan ng sariling dugo. Isa siyang kilalang mangkukulam at kinatatakutan, ngunit hindi siya isang karaniwang mangkukulam. Ang kaniyang kulam ay hindi lamang dasal at orasyon. Ito ay buhay, humihinga, gumagapang at nananahan sa kaniyang dila. Si Aling Siling ay may isang anak, si Lira, isang dalagang may pusong ginto, mahinhin at mapagpakumbaba. Isa siyang buro sa paaralan ng baryo, minamahal ng mga bata at iginagalang ng buong komunidad. Walang sinuman ang makapagsasabing siya'y anak ng isang itim na mangkukulam. Ngunit dumating na ang huling gabi ni Apong Siling. Umulan ng malakas ng gabing iyon. Kumukulog. Ang hangin ay tila may dalang mga panaghoy ng kaluluwa. Humihingal si Aling Siling. Sa kaniyang banig habang hawak ang kamay ni Lira. Namumuti na ang mga mata ng matanda at sa bawat paghinga ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Anak, basag ang tinig ng matanda, oras na. Ina, huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka na lang, naiiyak na bulong ni Lira. Ngunit mumisi si Aling Siling. Hindi ako mamamatay hanggat hindi mo tinatanggap ang pamana. Hindi ko kailangan yan. Ayoko ng kulam, ma. Hindi ako katulad mo. Dito sumirit ang dugo mula sa bibig ni Aling Siling. Umubo siya ng malakas at mula sa kaniyang bumanga ay gumapang ang isang mahabang itim na anino. Tila ahas na may mga mata. Ito ang kaniyang kulam, ang buhay na anyo ng kaniyang kapangyarihan, nakapulupot sa dila. Hindi mo kailangang maging katulad ko, bulong ng matanda, pero kailangan mong maging higit pa sa akin. At bago pa makatanggi si Lira, hinalikan siya ng kaniyang ina, isang halik na hindi para sa pagmamahal, kundi para sa pagsalin ng kapangyarihan. Ang dila ni Aling Siling, kasama ang kulam, ay lumipat sa bibig ni Lira. Isang matinding kirot ang sumabog sa kanyang lalamunan. Para bang nilalamunan siya ng apoy at yelo sabay. Pagmulat niya ng mata, patay na si Aling Siling. Lumipas ang mga araw, pilit itinatanggi ni Lira ang pagbabago. Ngunit bawat gabi habang natutulog, may mga bulong na dumadaloy sa kaniyang isipan. Mga pangalan, mga mukha, mga orasyon, at minsan sa panaginip, nakikita niyang gumagapang ang kaniyang dila, mahaba, maitim, buhay. Ayaw ni Lira gamitin ang kapangyarihan. Ngunit hindi na niya ito maitatanggi. Hanggang isang araw, dumating ang isang insidente. Isa sa kaniyang estudyante, si Mika, ay sinaktan ng sariling ama, isang manginginom at kilalang abusado sa baryo. Nang makita ni Lira ang mga basa sa bata, may kung anong sumiklab sa kaniyang loob. Gabi-gabi, naglalakad siya sa dilim, tangan ang galit sa puso. Hindi niya sinasadya. Ngunit narinig niya ang sarili niyang bumubulong ng mga salitang hindi niya alam na alam niya. Buhay mo'y lantaing unti-unti, tulad ng basang uling sa apoy ng gabi. Kinabukasan, ang amang nanakit kay Mika ay natagpuang baliw, nangingisay, at inuusal ang pangalan ni Lira habang kinakagat ang sarili niyang dila. Dito nagsimula ang pagbabago. Hindi ginamit ni Lira ang kulam para sa pansariling galit, kundi para sa katarungan. Ginamit niya ito upang itaboy ang mga magnanakaw sa baryo, upang pagalingin ang mga bata mula sa hindi maipaliwanan na sakit, upang iligtas ang mga nawawala sa gubat. Sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan, lumalalim ang koneksyon niya sa dila ng kulam at sa mga lihim ng daigdig na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Unti-unti, nagsimulang magduda ang mga tao sa baryo. Hindi ba't anak yan ng mangkukulam? Bulong ng isang matandang babae. Masyado siyang tahimik. Hindi mo alam kung anong iniisip niya, sabi ng isa pa. Isang gabi, may nagpakalat ng balita siya raw ang dahilan ng pagkasira ng bait ng ama ni Mika. Ang iba, nagsimulang umiwas sa kaniya. Binawasan siya ng klase, pinutol ang mga pag-uusap. Naging malamig ang mga tingin ng mga taong dati humahanga sa kaniya. Isang gabi, habang pauwi galing paaralan, may naghagis ng bato sa kaniya. Tumama ito sa kanyang likod. Pansulyap niya, mabilis na nagtakbuhan ang mga kabataang lalaki. Hindi siya tumugon, ngunit sa dilim,
Umuungol ang kulam sa kanyang dila. Gusto nitong kumanti, gusto nitong magparusa. At dito niya napagtanto ang pinakamalaking suliranin, ang kulam ay buhay. At kahit ginagamit niya ito sa kabutihan, mayroon itong sariling layunin at hindi ito lading naaayon sa kanyang kagustuhan. Tuwing gabi, pinapakita ng kulam ang mga pangarap na puno ng dugo. Pinutukso siyang gamiin ito sa mas matitinding paraan. Gawing alipin ang mga sumuway, gawing hayop ang mga tumutuligsa. May mga oras na nagigising siyang may dugo sa palad. Hindi niya alam kung siya ba'y nanaginip o may nagawa na. At isang araw, bumalik si Eno, ang kanyang kababatang lumayas noon pa man. Isa na itong pastor. Likas ang karisma at talino at agad siyang minahal ng baryo. Si Eno ay may sariling layunin. Tanggalin ang itim na impluensya sa komunidad. Nandito ako para linisin ang baryo. Wika niya isang araw sa harap ng simbahan, habang si Lyra ay nandoon, tahimik na nakikinig. Isang babae ang dapat nating pagtuunan. Maputi ang ngiti, ngunit itim ang dila. Diretsahan ang tingin niya kay Lyra. Nagkaroon ng alitan. May mga taong panig sa kanya, ngunit mas marami ang naniniwala sa simbahan. Unti-unti siyang binansagang anak ng demonyo. Wala na siyang magawa kundi ang tahimik na magtiis. Hanggang isang gabi, sinunog ang lumang kubo ni Apong Siling. Wala roon si Lyra nang mangyari iyon. Ngunit nakita niya ang abo at sa gitna ng abo may isang maliit na aninong gumagapang. Isa na namang piraso ng kulam, parang anak ng orihinal na kapangyarihan. Tumatakas, tumayo si Lyra sa harap ng abo, tahimik, nakatitig sa alikabok na faraan. At doon niya napagpasyahan, tama na. Isang madaling araw, habang natutulog pa ang buong komunidad, tinahak niya ang landas palabas ng kagubatan. Dala lamang ang isang maliit na bag, ilang aklat at ang lihim na dila sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta't malayo sa galit, sa panghusga at sa mga matang laging naghahanap ng dahilan para manakot. Hindi siya tumalikod sa kanyang kapangyarihan. Alam niyang mananatili ito sa kanya hanggang kamatayan. Ngunit hindi niya nais na ang baryo, na minsang minahal niya, ay mapunit pa sa pagitan ng paniniwala at takot. Kaya't pinili niyang umalis upang mapanatili ang katahimikan, hindi para sa sarili kundi para sa kanila. Sa isang bagong bayan sa paanan ng ibang bundok, nagpakilala siya bilang guro. Tahimik, mabait, mapagkumbaba, tulad ng dati. Ngunit sa gabi, sa mga oras na walang ilaw sa daan, sa pagitan ng mga anino ng poste, may mga tinig na muli niyang naririnig, mga kaluluwang ligaw, mga dasal ng mga ina na nawalan ng anak, mga sigaw ng hustisiyang hindi naririnig ng batas. At doon, sa katahimikan ng bagong lugar, nagsimula muli si Lyra. Hindi bilang mangkukulam, hindi bilang anak ng kasamaan, kundi bilang isang tagapagbantay, isang nilalang na ang kabutihan ay hinubog ng sumpa at ang dila ng dilim, ngayon ay nagsasalita para sa mga hindi naririnig. Kaya't kung sa isang sulok ng bayan ay may makilala kang gurong tahimik ang kilos, mapaggalinga ang mata at tila ba laging may nalalaman na hindi mo masabi, mag-ingat dahil may mga kabutihang galing sa kadiliman at may mga kulam na pinipiling maging liwanag.